Igan, isang magsasaka ang nawawala pa rin matapos matangay ng baha sa Davao Oriental dahil sa masamang panahon. Buwis buhay ang pagsagip sa mga residenteng na-trap sa maladagat na pagbaha. Ating saksihan. Nagmistulang dagat ang kalsadang ito sa sitio Mailon, Caraga, Davao Oriental. Ni-rescue ng BFP Caraga responders ang isang sanggol na 3 buwang gulang matapos matrap ang mga magulang nito. Nakaranas din ng pagbaha sa barangay Don Leon Balante. Gumamit ang mga responder ng lubid para mailigtas sa mga residenteng natrap. Bumagsak naman ang Lamyawan Bridge dahil pa rin sa rumaragas ang baha. Talagang totally na-damage na yung bridge. So, hingi tayo ng tulong doon sa kanila na maaga yung pag-download ng request natin. Pero may pondo na to para makatawid yung mga tao dito sa more than 6,000 na mga tao dito sa bundok. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11, mahigit 11,000 pamilya sa Davao Oriental ang naapektuhan ng bagyo. Hopefully mag-subside yung flooding sa Lamyawan River and maka-provide na ng assistance. Isang magsasaka ang naiulat na nawawala matapos maanod ng tubig habang nangunguha raw ng niyog sa barangay Holy Cross sa bayan ng Manay. Yung mga coconuts na sama sa flood, nung nag-collect sila, so na-swipe away siya ng river at hindi na siya nakita. Tinataya nga abot sa 60 million pesos ang pinsala ng pagbaha sa bayan ng Caraga. Plano rin ng lokal na pamahalaan na isailalim ang bayan sa state of calamity. Nakalikas rin ang ilang binahang residente ng Tandag City sa Surigao del Sur. Sa tala ng PDRMO, mahigit 12,000 pamilya mula sa 189 na barangay sa probinsya ang na-displace. At nang humupa ang baha, nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay ang mga residente. Pero dagdag pangamba sa kanila ngayon ang pinsalang dulot ng pagbaha dahil unti-unti pa lang silang bumabangon mula sa malakas na lindol na tumama kamakailan sa Mindanao. Naging dalawa ngayon ang ating focus. Noon sana ang focus natin is doon lang sa pinsala ng lindol. Ngayon, dito na naman yung baha. Makikita naman natin ngayon mga binabaha ng mga farm areas. Samantala, dahil naman sa shear line, binahari ng ilang bahagi ng Luzon. Stranded ng mahigit 11 oras ang ilang sasakyan sa Dilasag, Aurora matapos tumaas ang tubig sa ilog at umapaw sa kalsada dahil sa pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andan, ang inyong saksi.